Ako po si Roswell Periol ng Rap Game Farm dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Afternoon. Yun, so ayun na nga mga ka-idol. Maganda yung panahon ngayon na mag-farm tour ngayong araw na to. Siyempre, bukod sa farm tour, magkakaroon din tayo ng interview kay Kuya Rap. Actually, na-interview na natin si Kuya Rap last year. So, yung mga update na lang tayo, mag-update na lang tayo kung ano yung mga kaganapan ngayon dito sa farm ni Kuya Rap. Tatanong din tayo ng mga history kung paano nag-umpisa kasi yung ibang viewers natin hindi alam. So kung gusto nyo malaman, panoorin nyo na lang yung video natin dati. So ayun mga ka-idol, hindi na natin ito papahabain. Tayo mag-uumpisa na at baka abutan pa tayo ng ulan. So let's go! Oops! Nakalimutan ko mga ka-idol. Siyempre, palambing naman dyan. Pasubscribe naman ng ating YouTube channel. At siyempre, meron din tayong Facebook, mga ka-idol. Ayan. So let's go na mga ka-idol. Tayo'y mag-uumpisa na dahil baka mamaya abutan na tayo ng ulan. Mga kangawit. So let's go. Bye-bye! And ito mga idol, papakita ko po sa inyo yung aking Gilmore na ginagamit na broodcock. At syempre, ito po ay 4 na beses nang nanalo sa mga event mga idol. Ayan, ito. Saan mo siya kinocross kaya Rap? Yan, kinukross ko yun sa, sa John Bishop Kelso, sa sweater, gano'n, mga nilalagay ko yan para yung kasi yung talaga nagninik sa akin na cross pag sinukross namin sa ganyan yan. Ano, matagal ka na nag-cross yan o bago pa lang? Hindi, medyo matagal-tagal na rin ako naka-cross sa mga ganyan na mga bloodline kasi dyan ako nakilala sa mga bloodline na yan dahil yun lang taga yung ginagamit ko dito sa farm. Mas nauna yan sa Mangyan. Mas nauna sa Mangyan to kasi Mangyan may tagal-tagal na rin yung Mangyan pero nauna sila. Kaya nung sumikat ako sa Bulik, sa Bulik na ginawa kong Mangyan, mas nauna sila. Yan mga Gilmore na yan. Tsaka ito, yung pa isa. Yan, ito pa yung isa namin na Gilmore namin. Kaya yun yung mga gustong pumunta sa akin dito, yan, makikita naman nila yung mga Gilmore ko dito, tsaka yung mga Bulik ko dito. Saan siya maganda i-cross kaya? Sa Gilmore? Oo. Yeah, sa sweater, sa John Bishop, tsaka kahit sa anong bloodline pwede ang Gilmore eh. Kasi, ewan ko, pag kinross ko sa kahit anong bloodline, pwede naman sila. Sa ngayon, saan mo siya kinocross? Sa sweater. Sa sweater. Oo, tsaka John Bishop. Ano ba ang mga ability ng mga ano na yan? Ay, yung sweater kasi, alam mo naman yan, laro lang yan, baba. Makiskis sila. Itong aking kasing mga Gilmore ko, may angat na yan. Yung mga Gilmore ko. Inalabasan yan, taas baba na yung alak niyan. Oo, yun. May kumpa ako yung nakakulang ng isa, nadagdagan dun sa isang bloodline. Welcome sa pinakabagong episode ng Team Postbong! At nandito tayo ngayon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kasama ako nga pala si Ki, I'm your boy Kigi at kasama natin ang buong miyembro ng Team Postbong. Ay, wala pala si Kuya Ricky. Wala ba? Hindi Kuya nakasama. Ricky, shoutout sa'yo. Busy. Ayan, nandito si Kuya iVlog Moto. Yan, ako nga pala si Kuya Bok, iVlog Moto, tsaka sa ating Facebook, Daphne Dokila. Yun. At syempre ang inyong lingkod, Win Castro at Win Castro TV at Manong Win. Pangatlong channel ko, abangan niyo yan. Dami Siyempre, kailangan At ako naman po ang inyong lingkod, yours truly, Yams TV, at ang aking panibagong channel, Yams TV. Ayun, sorry, nakalimutan ko. Ako rin pala. Ang Facebook ko ay Kigi at ang YouTube channel natin ay Kigi TV.
At nandito tayo ngayon sa farm ni... Yan, welcome po kayo dito sa farm ko. Yan, mini farm namin dito sa San Jose del Monte, Bulacan. And ako nga po pala si Roswell Periol ng Rap Game Farm. Roswell Ferriol pala, kara ko Rap Ferriol lang. Roswell. Rose, ang ganda na, parang Roswell ah. Mahalin mo yan. Actually, mga kapatid, ano to hindi na to bago sa atin kasi nanggaling na tayo dito. One of the reason ko bakit tayo pumasyal dito kasi si paring Kigi gustong makita yung farm mo. Yun. Pwede. Kumbaga update lang tayo. So, paring Raf, kumusta na ba yung farm natin ngayon? Update natin. Ayan, yun wala naman tayong bagong update dito sa farm ko dahil yun pa rin yung mga bloodline kong ginagamit dito. Kung ano yung nung pumunta kayo dito, yun pa rin yung mga bloodline na ginagamit ko. Although nagdadagdagan ako, nagre-repress ako ng mga bloodline ko pero same bloodline pa rin. Bloodline pa rin. So ito, uulitin ulit natin to. Paano ba nagsimula si Kuya Rap ng Rap Game Farm? Ayun. Ay, magandang tanong yan. Kasi hindi naman lahat, pare. Napanood din yan. Oo, tama. Ulitin natin ulitin ng nakaraan. Yan. Nagsimula ako noon, ng 2014. Ayan, bumili ako ng... Dati sa gilid-gilid ako bumibili. Sumasali ako sa SMC. Kaya ako nakilala doon. Tapos, hindi pa naman breed ko yun na sarili. Kumbaga, 2014, bumili ako ng Trayo. 2 Trayo binili ko. Yun, hindi pa rin nag-nick yung mga pinalabas ko. Tapos, sumunod, 2 taon, 2015-16, bumili ulit ako ng Trayo. Medyo hindi pa rin nag-nick Okay. yan. Hindi pa rin. Puro pa rin, lawang pa rin sa talo. Oo. Tapos yung 2017, yan, nakabili ako nag-import na ako sa Amerika ng may nakilala kong si Sir Boyet Juliada. Nagkakilala kami noon. Nasa Amerika. Sa kanya ako nag-order ng mga materialis na galing sa Amerika hanggang sa yun, kumbaga nag-nick na. Anong linya din kuya? Yun, yung Gilmore ko na yan. Yung Galing kay Carol Smith. Oh. Yan. Carol Smith. Oo, yan. Kay Carol Smith. Namatay? Sila lang yung nag-ano nun. Joke lang yan. Joke lang. Pero ano lang yan, kasi Joke lang. nag-viral eh. Oo, nag-viral. Buhay pa po si Sir Carol Naismith at namamayagpag pa rin po. Yun, sa kanya nang galing yung mga manok ko. Tapos, yun, may naging kaibigan ako, yan, sina Doc Elmo Gayoso. Tapos yan si Doc Ray Tambong, may mga parating din galing Amerika na John Bishop Kelso. Pero wala akong nakuha sa Amerika na, nung unang, wala pa ako nakuha ng John Bishop sa Amerika. Kasi, di ba, namatay na talaga yung may-ari nun, si John Bishop. Yung mga pinagbagsakan din sa Pilipinas, hinanap ko talaga sila. Para magkameron ako ng bloodline na yun. Yan, nakilala ko nga si Doc Ray Tambong, si Atty. Ebelia, kasi sila yung mga binagsakan yan. Ayun, nung pinaghalo-halo ko na John Bishop sa John Bishop kasi wala naman talagang purong manok eh. Yung pure na bloodline, wala. Process yun. Malaman boss, sabi kasi na iba, ito pure. Iba naman, hindi siya pure. Katulad ikaw, hindi ka pure. Ano ba Oo. talaga para sa'yo? Hindi, para sa akin kasi, ikaw yung gagawa ng pure mo. Yun ang sabi sa akin ni Sir Art Lopez. Kung gusto mo magpapapuro ng manok mo, bumili ka ganito ng sweater. Kung ano ba, sweater line kuhanin mo yun. Tapos pag-asawa-asawain mo. Kaya lang magastos. Sabi niya, yun, sinunod ko yung sinabi niya sa akin. Hanggang sa, yun, napaganda, bali 4 na John Bishop yung kinuhanan ko. Isang imported, tapos 3 local, pero may mga dugong imported pa rin yun. Ayun, hanggang sa napaganda ko yung mga John Bishop ko. Yun namang Gilmore ko, halos 3 farm lang pinanggalingan kay Carol Smith, tsaka 2 local dito sa kaibigan ko. Yun, napaganda ko agad yung... Kasi mahirap eh. Kung imported ko kuhanin, mahirap magtimpla. Mahirap timpla. So maganda imported, tapos Local. Oo, local. Itong mga bulik mo, sir, anong pinanggalingan ng mga bulik mo? Mga sikat na mangyandong mo. Yung yung bulik na yan, ang original niyan talaga Calidom na imported. Calidom. Oo, Calidom yan. Tapos may isang kong kaibigan na nagpadala sa akin ng isang babae. Pinaasawa ko doon. Tapos in-inbreed ko doon sa lalaki. Hanggang sa napalabas ko yan, tinawag ko na siya na mangyandom. Kaya naging mangyandom yan. Kasi mangyan tayo eh. Oo. Di ko naalala yun, di ba yung nag-viral kay Kuya Rap? Oo, yan. Kasi pronesyo nung anak ko ng
150,000, ay 100,000 isang piraso. Kaya nag-viral talaga yun. Inaway pa ako sa Facebook. Ngayon, magkano na ba ngayon yan? Hindi, yung trial lang talaga naman yan eh, no? 55. Bakit pa mahal ang trayo kayo, Rapos? Hindi, syempre pinaghirapan ng mga breeder yan. Kasi lahat naman ng breeder, yan ay pinaghihirapan nila bago maging tryo. Ewan ko lang sa iba, pero sa akin yun ang ginagawa ko. Kasi bago mo palabas yan, bago mo mapaayos yan labas ng magandang yung mga laro nila, lahat makompleto, talagang paghihirapan mo ng ilang taon. Hindi yung basta pag sinabi mong yun na yun, lalabas hindi, iba. Iba lalabas yan. Kasi malay mo, yung nakuha mo, may timpla na iba yun. Wala nakakasiguro. Wala nakasiguro. Kaya talaga, kung ikaw bibili ng materials, dapat talaga honest yung kukuhanan mo na breeder. Yung sasabihin talaga sa yung totoo. Kasi meron dyan, magaling lang sa social media, magaling lang magkwento, pero yung manok niya crosses, kawawa yung bibili. Marami akong nakuha sa ganyan na, marami na akong karanasan na ganyan na sayang yung pera. Kasi noong unang bili ko ng materials noon, talagang trial and error nangyari. Sabihin, hindi rin talaga ganun kadali talaga na magtimpla ng mga manok. Talagang ikaw mismo, hahanapin mo yung tamang talaga. Oo, hindi man po pwede, hindi man porket yun ay nabili mo kay Halimbawa kay Kuya Kigi, sikat. Hindi porket binili mo sa kanya, maganda yung lalabas sa'yo. Hindi. Kaya yung sasabihin ng ibang breeder na isasalang mo na lang yan tapos maganda lalabas. Hindi, magaling lumabas. Kaya lang, ang problema doon, kung ibinibigay ba yung paanon. Merong lipad ng lipad, magaling sa liparan, pero pagdating sa paa, Wala na. hindi na binibigay. Hindi na binibigay. Kasi mahirap yun eh. Kaya ako honest ako sa mga kumukuha sa akin. Kung ano yung timpla sa akin, sinasabi ko, wala lang masama ron eh. Tama, Kasi, swertihan lang naman yan eh. Pag halimbawa nakaharap kita, ay pagalingan lang tayo sanda niyan. Ganon. Oo, totoo yun. Kasi, alam mo, yun yung pinakamahirap eh. Sasabihin mo, yung iba, hindi naman sila kilala sa, yung sinasabi niya, no, ni Paulo Malbar, na sabi, nasa daw yung breeder. Wala sa social media. Di ba? Tama naman yun eh. Oo, totoo. Mabuka ka sa social media, pagdating naman sa SMC, bitlog ka. Wala rin. Walang kwenta yung pinagyayabang mo. Dapat hindi ganun kasi talagang, sabihin mo yung totoo talagang shorte lang yan. Honest ka. Oo, shorte lang yan kasi kahit sinong breeder, walang magaling na breeder. Kahit mga big time, walang magaling dyan, nabibitlog yan. Darating at darating talaga na mamalasing ka. Oo. Yung Rap, sino ba iniidolo mo dati? Ako, wala naman akong iniidolon dati. Basta gusto ko lang bumili sa kanya ng manok, okay na sa akin yun eh. Kasi, alam mo sa totoo lang, yung mga idolo sa pagmamanok. Pag nasobrahan ka ng idolo sa pagmamanok, halimbawa, idolo mo si ganito. Si Tintoy. Tapos, pinustahan mo siya, natalo. Mawawala. Sasama yung loob mo eh. Sasama yung loob mo. Kasi nga naman, Di ba? Tinama ako, sa totoo lang siya, si B-Boy, gusto ko yung ano niyan, yung puti niyan, pero hindi ko siya in-idol. At saka wala pa ako naging manok ni Sir B-Boy. Wala pa ako, never pa ako nakakuha sa kanya kahit isang beses. Ang ginawa ko yan, si Atty. Abella, si Lance De La Torre, yan si Ma'am Grace Sison. Ayun, sa kanila tapos si Doc Ray Tambong, yung mga kinuhanan ko. Tapos si Mayor Ret Angar, nakakuha rin ako sa kanya. 3 tryo nakuha ko sa kanya. Okay, Art Lopez. Saan kumuha? Oh, limang tryo na ako sa kanya kay Sir Art Lopez. Kaya medyo kumuha ko ng white touch sa kanya. Pero nakita wala naman dito white touch. Wala naman. Meron diyang isa nasa bahay, yung broodcock ko. Kaya lang talagang matanda na yun. Pero hindi na sa kanya yun, sa aking ano na yun. Dinevelop ko na. Hanggang ngayon, kaya pa pinag-aaralan mo pa yung mga pagdating sa crosses. Oo, hindi pwede na kailangan taon-taon talaga pinapag-aralan mo yan. Kasi alam mo kung bakit. Taon-taon nag-iiba yung lumalabas kasi maraming gumagaling mag-breed, maraming na nag-breed. Ay pag nakaharap mo sila yun at yun pa rin, Durog. baka matalo ka na nun. May advantage. Matalo ka na, kaya kailangan talaga itimpla mo ng sarili mo. Ngayon, pag nag-nick yun, huwag mong tanggalin sa farm mo. Parang si Sir Bibo yung bro na yung nakwento mo sa amin. Sir B-Boy, pupunta ako dyan madaling araw. Gising pa rin si Sir B-Boy, alas 3, alas 2 madaling araw. Makita-kita ko dun sa may kainan, nag-ano pa rin siya, nagbabalanse pa rin siya ng ano. Sabi ginagawa mo dun? Tingnan ko yung huli naming krinos.
Magsasapay ka naman. Ganun yun. Talagang walang Pinapag-aralan. Hindi po pwede yung pag gusto mong i-breed yun agad. Hindi Matulog ka pwede. naman. Sabi ko sa'yo, matulog ka naman, sir. Hindi kasi may bago akong ilalabas ng mga linyada at materyales. Kailangan ko makakita ko alin dito magninik. So, dun ako umanga sa kanya na sabi ko, kahit parang fine wine siya habang tumatagal, lalo siyang gumagaling. Lumagaling. Hindi, tsaka talaga number one yung kailangan pag-aralan mo yung tsaka may listahan ka dapat para alam mo yung mga natatalo. Hindi mo nasusunod i-breed yun kasi sayang yung isang taon na paghihintay mo. Di ba? Ay paano kung ang labanan mo lang ay ilang taon ka maghihintay? talo ka kagad. Talo ka sa pagkain nun. Ay, pero yun, papasahurin mo lahat yan. Tao, magabayad ka ng rent ng lupa mo kung nangungupahan ka. Kuryente, tubig. Tapos yung manok mo, puro talo. Masakit nun. Huwag ka na mag-breed. Magsara ka na. Magsara ka na. Sige mo, isang taon maghihintay ka tapos pagdating ng Isang taon. Mga 7 months, 8 months, 9 months, to 10 months mo isasalin mo yan. Lahat sila. Ay, may mga bago ba kayong dinedevelop ngayon? Oo, meron. Susubukan ko kasi niregalo sa akin yung nanay niyan. Ano naman yun? Baka pwede may share. Ano yun, niregalo sa akin sa King's Laser. Kanawa yun. Kalawan. Oo, tinimplahan ko ng John Bishop po. Ewan ko anong lalabas dyan. Ay, Magaling. ito. White pit Oo. Yung mga Yung John parang Bishop. gold. Oo. may pag... John Bishop yan. Paano ka naman mag-handle ng mga tao rito? Yun. Ayun, sa handle naman kasi pakisama lang sa mga tao. Kasi number one yan, pag hindi mo minahal yung mga tao mo, iwanan ka niyan. Wala na naman yung farm mo. Pangit kasi iba-iba yung tao sa farm. Kasi pag iba naman pakisama, mamaya nakuha mo, magnanakaw. Mahirap yun, di ba? Huwag ka. Ikaw yung kawawa dahil ikaw yung amo, pinapasahod mo tapos ninanakaw ba yung manok mo. Kasi ako na-experience ko na yan May tao ko Sobrang bait mo pa nun. kumbaga sobra. Hindi, kahit naman ganun ano pa rin. Kaya lang, problema, May makakalusot talaga hindi nakakalat. Talagang sinasadya. Sinasadya talaga. Human Sinasadya. nature na nila. Oo, talagang magnanakaw na yun. May kakilala nga kami, kuya Yung banda sa may bandang south. 80 yung manok niya, napasin niya bandang ilang araw, naging 50 na lang. Ay, So, ano pa rin talaga, minsan mahirap din yung masyadong mabait din, ay, hindi, pangit din naman pag sobrang mahigpit ka. Kasi pag mahigpit ka, mas lalong nanakawin yung manok mo. sa bagay. Balance lang dapat. Dapat balance lang. Oo. Ano ka rin sa mga... Oo, kaya yung mga tao ko, at saka ayaw ko sa tao ko dito yung iba-ibang lahi. Ay, iba-ibang probinsya. Dapat Isang probinsya lang. para magkakababayan Oo, sila. kasi hindi magkakasundo yun Hindi magkakasundo. Number one yun. Ay, pag sa farm, hindi na magkasundo yung mga tao mo, mag-aawa yan. Magkakampi-kampi. Hindi mo wala Parang din yung sa inggitan. bilibid pala yan kung gano'n, no? Ha? Iba-ibang dito. Iba-ibang sa gang. Ilocan. Oo, yun. Mahirap yun. Mahirap Tama yun. naman. Yung kami, dito kami sa samahan pogi. Siyempre, yung kilalang ni si Bustoyo. Yan, Bustoyo. Yan, matagal na sa akin yan. Tagal na ito nakikita ko na to dati pa. Nung Tagal na sa akin pa. yan. Yeah, malaking tulong ba talaga Advantage siguro. advantage ba talaga pag may import? Ano ba imported na line? Parang sa tingin ko, mas okay rin lang naman sa Pilipinas. Alam mo kung bakit? Yung imported kasi pang-akit lang Kasi karamihan dito sa Pilipinas, lahat yan ay karamihan ay meron ng imported. Lahat yan, meron na yan. Alat yan sa... Oo, kasi kahit kaninong farm dito, may mga imported na yan. Kaya kung ikaw bibili ka rin lang imported, ako naranasan ko tagang bumili, napakamahal. Tapos, ilalabas sa'yo, salbahe rin lang. Wala rin. Wala rin, sayang. Tinapos ko yung imported ko yun, ng mga salbahe. Yung iba, namatay na nga yung iba dyan, hindi ko nagamit Yung manhita. Oo, So, sobra. sa mga followers natin, sa madaling salita, hindi porket imported ang makuha natin o mabili nating materyales. Meaning, ito na yung mga pang seed fowl nyo, yun na yung gagamitin nyo sa farm. Halimbawa, gusto ko palabas, ito lang, straight comb lang, gusto ko lahat. May may pamamaraan ba? Ayun, yung kung gusto mo naman ay puro straight comb yung papalabas mo, pasawa mo rin sa straight comb. Ganun yun. Turo sa akin ng Manong Art yun. Yun, lahat ng ganun. Kung anong gusto mong palabas sa kulay, pwede mong gawin sa manok yun. Basta, halimbawa, straight comb, tapos sunog lalabas. Ganun lalabas doon. Malabas mo yun pa ilan-ilan lang, pero lamang yun sa sa ganun. Kagaya sa akin, pag gusto kong palabasin ng yung mangyandom ko, gusto kong palabasin ng lahat ay green legs.
lalabas yan, lahat green legs. Wala lalabas yung ibang kulay dyan. Ito Ganun pala yan. Kuya Rap, may tatanong ako. Guys, ito, opinion lang to guys ha. Wala naman tayong gustong patamaan or masagasaan dito sa itatanong ko. Ano bang magkakaiba yung mga straight comb at P-comb may pagkakaiba? Oo, magkaiba sila. Iba. Ano mas gusto mo sa kanilang dalawa? Tsaka yung yung straight comb kasi, matagal ang buhay niya mga yan eh. Tapos, iba sila mamalo. Malakas sila mamalo. Kita mo yung claret, napakalakas mamalo niyan. Kaya nga yung iba na nakikita ko na nagpakita ng ng claret na P-comb, hindi ako naniniwala eh. Mahirap. Kasi karamihan ng claret is straight comb. Saka Nasunod. malapad ang Iba sila. ano nila. Kaya yun ang ko sa sa mga nag-breed dapat talaga pinapag-aralan ng maayos yung pag-breed kasi sayang yung isang taon natin na paggugol sa kanila. Number 1 yun. Sayang kasi. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa farm ni Kuya Rap Ferriol sa Rap Game Farm. Tatanong natin sa kanya kung ano yung pangalan o anong linyada tong kulay puti niya na nandito. Kasi bulto ang ganda ng katawan eh. Kuya Rap, ano bang linyada tong kulay puti na to? Yan yung kulay puti ko na yan yung sinatawag ni Lance de la Torre na secret white. Secret white? Oo. Mayroon pala ditong secret white. Guys, kasi ako first time ko lang nakarating dito sa farm ni Kuya Rap. Kayo mga kaibigan ko rito, mga kapatid natin sa Team Pausbong, pangalawang beses na kaya sabi ko, natupad din yung dream ko na papuntahan yung farm na to. So Kuya Rap, pwede mo ba kami i-tour dito sa iba pang mga linyada mo rito? Oo, walang problema. Yun. Siyempre, ito. Dito naman tayo sa John Bishop. Ito Kuya Kigi, ano naman to? Yang John Bishop Kelso ko, yung Ito. ayan. JBK. Oo, John Bishop. Straight John Bishop yan. Wow. Straight John Bishop yan. Pero yung isang mata niyan, blind na. Bulag na. Ganda. Yung ginagamit ko. Talagang white legs. Yung kuya ng ng Innova, anong linyada yan? Yung yung two-way naman to, two-way. Sweater sa sweater sa John Bishop. Di pala. Gilmore sa John Bishop naman to. Ayan. Eto. Wow. Binigay niya sa akin 2.2. 2.2 yan. Grabe. Yan, kita mo naman gwapo. Kaya talagang mamahalin mo rin sila, no? Hindi mo alam kung anong kaya nila ibigay sa'yo. Oo, siyempre, kailangan nating i-save yan. Dahil yan ang bigay sa akin ng isang sakyan, isang motor, at saka kalating milyon. Yun. Ano ba masasabi mo doon sa mga mahilig boy penge? Si Boy Hingi. Ayun ang pinakapangit. Kasi alam niyo kung bakit. Yung kasi yung mga ganyan nagtatanga-tangahan yun na kunwari hindi nila alam yung gastos sa farm. Hirap na parang. Nakakala nila easy to get. Kaya ngayon lagi ko sinasabi sa live ko, ang pagmamanok ay parang tao rin lang yan. Halimbawa, ikaw, may nililigawan ka. Ikaw ba hindi ka mamumuhunan? Pag may nililigawan ka, lalo kung maganda. Kailangan mong Kailangan mo muna ka. Ganon din sa pagmamanok. Kung gusto mo ng maganda at gwabo na manok, kailangan mamuhunan ka. Hindi yung mamumuhunan ka pahingi, papala mo na mukha mo. paano kung itlog lang hinihingi sa'yo? Bato ko sa kanya yun. Hindi, di ba ito, ako, marami akong, may mga, hindi na mapapangalan, may mga kilala akong ganun eh. Pag may pumapasyal sa isang lugar, nangihingi ng itlog. Sad to say, hinihingi nila kahit walang similya. Walang similya. Ala-chamba. Oo, tsamba. Chamba. Ganun pala yun. Paano pala kuya? Kung binibigyan ka ng manok, tatanggapin mo ba o hindi? Hindi ko tatanggapin. Hindi ba? Kasi, Para alam ng iba ha, para iba. hindi ko alam yung bloodline nun eh. Maraming nagganyan sa akin, nakikipag-shop sa akin. Sir, shop Hindi tayo ka ganito. ka talaga. Ay, hindi, sabi ko. Mas may tiwala ako sa manok ko. Kasi kung bibili ako sa kanya, ay kung papalit ako sa kanya, bibili na lang ako. Mas maganda. Sigurado pa. Siguro gawin mo yun, kuya, pag nagsisimula ka pa lang. Kasi wala kang alam wala ka pa idea. Siyempre, nag-start ka pa lang ng mixing, no? Oo. So, kung mag-nick, swerte. Kung Pasensya. wala. Pero sayang yung panahon mo. Pagdating naman sir sa breeding, ikaw ba mismo hands-on ka ba talaga sa pagbe-breed ng mga, pagtitimpla ng mga linyada mo dito, boss? Ayun, yun, number 1 yun. Kasi ako talaga yung nagmamatch yan sa sa harap ng bahay ko. Kasi doon ako nagbe-breed. Kasi hindi ko pwedeng sa kanila dahil baka iba-iba yung mapaasawa doon sa manok. Lalo yun, ang magiging chapsoy na sinasabi. Kasi kung halimbawa na paasawa ng tao ko yung two-way na yun, tapos yung babae two-way din, ay chapsoy lalabas doon. Wala na. Alam mo, Kuya Rap, parang feeling ko na-influensya ka rin ni Sir Art
Lopez. Bakit? Ganyan siya, no? Kasi gusto niya yung breeding hiwalay sa sa farm. Kasi nga naman sa breeding, talagang tutok mo 'yun. Unlike pag nasa farm na yan, medyo ma-chachapsuin na kasi di ko na alam kung saan natatalon, nalilipad yung mga yan. So hindi mo ina... Hindi, talaga totoo lang si Sir at Lopez yung nagturo sa akin. Oo. Kasi ako ganun na idea. Di ba yung breeding ko, nando dun sa may paggawaan ko ng kulungan ng manok. Tsaka never ako nagtanong sa iba. Doon lang talaga sa Kay kanya. Sir Art Lopez So, lang. meaning to say, si Sir Art Lopez ang pinaka-mentor. Oo, siya. Informative Siya kasi nagturo sa akin. talaga. Pagdating naman sa mga manok, kuya, nag-out ka pa rin ng mga manok mo rito? Oo, nag-out talaga ako. Kasi sa totoo lang, hindi naman tayo pwedeng hindi mag-out. Kasi alam mo kung bakit. Hindi natin maituloy-tuloy yung farm natin kung tayo hindi mag-out. Kasi kung tututok lang tayo sa mga event, hindi naman laging swerte. Hindi naman laging Pasko. Naalala nyo nung expo, sold out agad, eh, no? Oo, nung unang namin, sold out talaga kasi pinakyaw nung kilala ko eh. Isa pa lang yun, no, Kuya Ram? Hindi, pero Isang yung tao. unang kita noon, sabi mo, wala. Di ba nung una? Wala na. Wala. ubos na, oo. Yung pala, yung ibig sabihin wala. Kala ko wala bumibili, yung pala wala na natira. Mabenta mong bloodline dito, boss. Ayan, yung halos lahat naman bloodline dito. Oo. Pagdating sa mga linyada, boss, Kuya Rap, kina-classify mo pa ito, class A, class B. May difference ba sa presyo pag nagbenta ka ng mga ganong klase? Sa akin, walang class A. Kasi, alam mo, yung bloodline yan, yun din lang eh. Kung ayaw nila yung manok na yun, hindi, okay lang sa akin, walang problema. Ako na lang sasali nun. Kasi dito sa akin, halos yung mga iniiwan ko na yan ay sineselect ko na. Kumbaga, Yan na talaga yung mga reject niyan, tinatanggal ko na. Para hindi na makita nila dyan. Kasi kung ano rin lang na kung sila, mas maganda yung mula na kung sinasabi rin sa akin yan ni Doc na lagyan ko rin ng mga class A kasi yung mga Classification. mababa yung bumili, mga ganun. Kasi bakit ikaw magbibenta ng mga class A parehas naman bloodline yan? Saka sila rin mismo mamimili dito sa farm niya, boss. Sila. Tsaka hindi ako natatago dito ng mga bloodline. Pagdating naman, Kuya Rap, sa pag-breed, may limit ka ba kung ilan lang yung pwede mong i-breed ngayong season na to? O bahala na? Sa akin wala nang limit eh. Basta kaya. Hanggang ngayon tuloy pa rin ang breed ko. Kasi Diretso talaga. walang natitira sa akin eh. Walang natitira sa akin. Kasi day old pa lang sa akin, inuubos na. Ay, ibig sabihin nagbibenta ka rin ng day old. Oo, day old. Ina-out ko na yan. Basta meron nag-PM sa akin, sige, binibigay ko. Kaya bandang huli, walang natitira sa akin eh. Iba talaga sikat pare, no? Kaya sa mga kaibigan natin na bago pala nakapanood sa atin na alam ko naman halos lahat kilala kayo, sir. Pero sa mga bago na una kayo makikita sa channel natin, tanong ko lang, sir, ano-ano ba yung mga linyada na nandito, sir? Ayun, yung mga linyada ko naman dito, ayun yan nga, number 1, yung Mangyandom ko. Tapos Gilmore, tapos John Bishop. Tapos yung sweater ko, tapos rounded. Sila 5. Dito, Kuya Raf, ito ano lang kasi, alam naman natin na ang Team Pausbong, ang nagmamanok man talaga si Paring Kigi. Nag-decide ang buong grupo na mag-umpisa na magmamanok kami. Kumuha siya ng farm. Ano bang pinakamagandang payo sa katulad namin at sa iba pang mga magsisimula? Kasi alam naman natin, isa ka na, kahit aminin mo, hindi, isa ka na sa legend, pare. Pagdating sa manok. Anong magandang payo, pare? Ayan, may payo ko lang sa inyo. Dahil magsisimula kayo. Dapat materialis yung maayos. Number 1 yun. Kasi may lugar na kayo eh. Wala kayong problema eh. Kailangan nyo yung materialis na maayos. Tsaka kailangan kung magsisimula kayo, mga idol. Ito, yung masasabi ko sa lahat sa inyo. Kung kayo magsisimula, dapat, number 1, may pera kayo. Number 1. Kasi hindi naman po pwede yung kapal ng mukha natin ang ibabayad natin eh. Tama. Nakakahiya. Namumuhunan yan. Di ba? Ganun yun. Negosyo. Negosyo eh. Kaya yan pinasok na yan. Kasi alam mo naman ngayon talagang sobrang mabenta. O talagang, oo. Iba yung impluensya ng manok. Kahit mas marami yung babae sa atin, yung mga kagaya natin ng babae, mas marami. Lalaki halos siguro para sa 70%. So may mga breeder talaga na pag bumili ka ng materialis, minsan may time na hindi ka bigyan ng maganda. Totoo yun.
Totoo yun, to be honest naman. Kasi ako, naranasan ko yan eh. Talagang kailangan talaga, bago ka makakuha ng isang bloodline, kailangan mabola mo sila. Makuha mo. At saka kailangan, alam mo yung lagayan nila kung nasan. Ako si Ma'am Grace Season, pumunta ko sa kanila. Sabi sa akin, ilan ang kuhanin mo pere? Sabi sa akin, Ma'am, 16, sabi, ay 15, sabi ko. Ay nauna sa akin Indonesia. Sabi sa akin, Ma'am, sa akin muna, ako muna pumili, sabi ko. Ako pumili, sige, pumili ka. Basta bigay mo sa iyo. Sa ganung presyo. Walang problema, sabi ko sa kanya. Ngayon, siyempre magkaibigan kami. Kasama kami dati. Sa si Sir Boyet. Bita mo yung mga pang materialis niya, paspatan ko talaga. Ngayon, nung sabi ko, sige ma'am, ito na lang, ikaw nyo na. Tapos maya-maya, sabi ko sa bata ko, kuhanin mo yung dalawang nakatali na yan. Sabi ko sa kanya, ay, pero hindi pwede yan. Gagamitin ko materialis yan. Hindi ma'am, to kursunada ko, gagawin ko materialis, sabi ko. Eh ikaw, kung gusto mo yan, may presyo yan. Magkano po ba yan, sabi ko, ganito. Ayan po. Yun. Tapos ang usapan. Tapos na. Diba? Ibig sabihin, Kasi, kailangan mo talaga. kasi alam na kailangan mo siya. At saka talaga namang kilala ko yan. Siya yung kauna-unahan nag-champion sa WPC ng big event nung wala pang pandemic. 3 beses siya. Alam mo, tinawagan ko siya pagkatapos nun. Yung farm niya, ang ganda na. May swimming pool. Ang ganda na. Sobra. Noon maganda na, mas maganda. Lalo na ngayon, naka-helicopter pa. Yan! Diba? Sunod, si Boss Rap naman, Huwag na. Okay na ako sa nakapalarunan ko. Baka may mga discoming event ka na paparating, pwede mong sabihin kung Ayan. Maganda yan. And you know, sa darating na October 3. Yan, mga idol, salihan niyo po ako. This coming October 3, abay, 5 buwan na lang. Di ba? Lapit na. Sumali po kayo, lahat ng sasali sa akin na walang ganti. Meron po kayo mga tanggap na pulit sa akin. Wow! Pang personal ko yun. Tapos, pag 2 entry kayo, meron kayong mga tanggap na pares. Yun. Hindi pares sa pagkain ha, manok. Manok yan, ayan o. Lahat ng sasali, sumali po kayo. I-PM nyo po ako para kayo ay makasali. Ayan, lahat. Si Kuya Kiki, 2 entry yan. National ko yan? Local? Local. Local po, pwede rin yung national. Kung early maturing naman yung manok ninyo, pwede nyo namang isali kasi banded sa banded yun. Diferensya lang nun. Buwan lang naman, 1 buwan lang diferensya nun eh. may ano ba siya, may pot money ba siya, may... Walang ano yan. At saka yun lang yung pinakamaganda. Walang pot money yan. Tapos, meron pa tayong pastis kit. Ayan, may Honda Click. Oh, 750 ang premyo plus Honda Click. Tapos yun, pinapag-aralan ko pa yung ano, baka magbigay din ako ng trophy. Kasi hihingi ako sa ating mga tropa. mga in-endorse ko. Ayan. Yan, at kung malapit, Ayan, sali po kayo. at kung malapit naman kayo sa San Jose, Bulacan, sa may tapat ng SM, syempre pwede nyo ripuntahan yung poultry supply ni Sir. Saan ba malapit yan? Ayan, at saka syempre mag-open nga po ang aking poultry supply sa darating na May 8. Aba, ilang araw na lang. Yan po, dito po sa harap ng SM. Makita nyo po doon, Rap Poultry, Rap Poultry Supply, tama, Rap Poultry Supply. At syempre, kung galing naman kayo sa norte at nauuhaw kayo, pwede rin kayo dumaan sa kanilang milk teahan. Ano ba? Ay, syempre naman. Ang aking coffee shop, dyan sa Igay Road, yung brewing spot, ang kakapihan namin. Yan. At ako nagpapasalamat sa lahat ng mga followers ko. Maraming salamat sa inyo lahat. Lagi nakapalo kayo sa akin. At syempre, lagi nanonood sa atin. At yung mga star sender ko na araw-araw nagsisend sa akin. Diba? At hindi lang yan, syempre, ang Team Pausbong ay may binigyan kami pagkakataon na kumita ng aming partner. At syempre, kakuya, kahit di tayo Eagles, kuya, syempre, kuya natin ito, di ba? yeah. Respect Magkakapatid natin. tayo dito. Binigyan tayo ng pagkakataon ni Brother Kigi na, ano ba yung pagkakataon na yun, bro? Siyempre, kakaiba na ang Team Pausbong. Kung dati vlog lang tayo, ngayon nagbibenta na ang Team Pausbong ng mga incubators, hatchery, lambat. Galvanized cages. Ages, yan. At ito pa ang pinakamalupit dyan. Dahil kapag umorder po kayo ng maramihan, may chance po na ma-vlog po ang inyong farm or inyong backyard. At kami pa po mismo ang magdi-deliver sa inyo ng in-order ninyo. Alam naman natin, di ba, boss Ralph, na once na na-vlog, malaking tulong yun. Aboy, malaking tulong yan. For free, ha? Oo. At hindi lang yan, syempre, pag kami ang nag-deliver si Yams TV, sasayaw yan, TV.
Pwede.